Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kaliwan ng galing banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantao. Hinggil sa issue ng Bagong Pilipinas Job Fair o We Support Bagong Pilipinas Job Fair. Ang Administrasyong Marcos ay patuloy na maglulunsad nationwide ng job fair para magbigay ng trabaho sa sambayan ng Pilipino. O meron tayong naglusad ang ating pamahalaan ng trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair. Ganon. Nais ng ating Pangulo na ito ay pag-ibayuhin at mula dito ay makapagbigay ng trabaho sa lipunan Pilipino. Naglunsad ng trabaho sa Bagong Pilipinas ang ating pamahalaan to give jobs sa ating mga kababayan at mga nakaahon na sa 4-piece o pantawid kapamilya. Kaibat nila ang DOLE ay naglulunsad ang ating pamahalaan ng job fair. So yun, nakibat yung DOLE dito para dyan sa job fair na yan. Pinagplanuhan ng ating pamahalaan ng monthly job fair sa iba't ibang areas sa bansa upang mabigyan ng trabaho ang sambayan ng Pilipino at hindi lamang basta trabaho kundi may kinabukasan o future sa mga trabaho. So yung nais ng ating Pangulo monthly na maglulunsad ng job fair for sa iba't ibang area ng ating bansa para magbigay ng trabaho sa lipunan ng Pilipinas. So ilan yan sa mga nais ng ating Pangulo na pagbibigyan ng trabaho yung job fair. At syempre yung ginagawa ng DOLE na sila ay naglulunsad para do sa mga para mabigyan ng trabaho yung mga lipunan ng Pilipino. Pwede ka kasi pumunta ng DOLE para maghanap ka ng open job sa iba't ibang public or private na companies. So pwede kang tumingin doon sa DOLE, mag-inquire ka doon, ano yung sa bulletin nila doon, ano yung mga job openings na pwede kang ma-recommend nila na mga trabaho. So, at iba din pa mga programa ng DOLE kagaya ng PESO, etc. So, yung human rights promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala at patas ng hustisya at karapatang bantao. At sa isyong ito ng trabaho sa Bagong Pilipinas Fair o Bagong Pilipinas Job Fair ay ating may team na sinusuportahan ng Administrasyong Marcos sa kanyang programang ito. With DOLE at we hope ay maisagawa niya ang monthly program na job fair all over the countries down to province at may kayat nilang mag-participate dito ang iba't ibang companies. So, yun. So ating sinusuportahan ang programang ito ng ating Pangulo na siya ay pag-ibayuhin niya yung mga job fair na yan at nationwide, monthly pa. So sana mapag-aralang mabuti nila yan para makapaglusan sila ng monthly job fair at yung mga companies sa iba't ibang area from Metro Manila, cities, provinces ay mahikayat nila na makaisa doon sa job fair para magbigay ng trabaho. At syempre, yung information dissemination ay mahalagang bagay na dapat na gawin ng gobyerno. Halimbawa, kung paano, halimbawa yung job fair or sa iba't ibang programa para malaman ng mga tao na mayroong job opening o kung paano sila mabibigyan ng trabaho ng gobyerno, which is yung ibang mga tao hindi naman nila alam, halimbawa yung PESO o paano bibigyan ng trabaho yung DOLE. So yung iba alam, halimbawa ngayon yung naglulunsad na itong job fair para makapagtrabaho, which ang mga tao ang alam lang nila para magtrabaho, tumingin ka ng dyaryo, classified ads, or ikaw ay mag-walk-in sa iba't ibang company ng mga alam mo or magbakasakali ka sa iba't ibang mga kumpanya. That's the usual na ginagawa ng mga walang trabaho para makapag-apply o gustong magkaroon ng trabaho. So that was the usual. But
yung information dissemination na gagawin ng gobyerno para sa trabaho, dapat mahusay yun. Na ipapakalat nila. Kagaya ng job fair o may job fair tayo ng ganito, halimbawa sa ganitong lugar, pupunta kayo doon para makapag-apply kayo. Or halimbawa, sa peso or ibang ginagawa ng dole, punta kayo dito sa DILG or punta kayo dito sa lokal na pamahalaan para malaman nyo kung ano ang jobs na maaaring ibigay sa mga tao. So, ganun at paghihikayat sa mga tao na mag-apply doon sa ating nilulunsad ng dole at maging ng ating peso lokal na pamahalaan na kung saan yan ay sakop niya lahat ng lokal. So, yung lokal na pamahalaan with that peso, dapat mayroong information dissemination para yung mga tao ay alam nila kung ano yung mga job opening, malaman nila job opening at mga pag-apply sila doon sa lokal na pamahalaan through peso at iba't iba pang maaaring yan or job fair for every mga paglulunsad siguro at katulungin nila yung peso na yan. So, suportahan din ng ating Pangulong Marcos yung peso o Public Employment Service Office upang magbigay ito ng trabaho sa bansa. At malaking porsyento ng mga Pilipino ay magkatrabaho sa serbisyo nito. Pag-review nila ng dole ang serbisyo nito o isalin nila ito sa job fair na inilulunsad ng dole. So, yun. So, yun sa job fair, meron din kasi tayong peso para doon sa mga provinces o iba't ibang lugar. Cities, maging doon sa mga lahat ng lokal na pamahalaan. So, ngayon ay pag-ibayuhin yung information dissemination ng peso para yung mga tao malaman niya yung job opening na binibigay ng peso. Kasi yun ang dapat na kailangan. So, dapat yan, alam mo, meron sa radio, meron sa iba't ibang mga bulletin mula doon sa nakapaskil sa pamahalaan o iba't ibang mga magagawa ng ating pamahalaan para ma-encourage niya yung mga tao to employ, to magtrabaho at pumunta doon sa lokal na pamahalaan para malaman kung ano yung pwede suited jobs for them. Para makapibigyan, iba kasi hindi naman alam yung peso, saan sila mag-apply ng trabaho. Usual application yung ginagawa ng iba. Pag-isa, hindi pa nila kung paano mag-apply sa gobyerno. So, kahit gano'n, maipapaliwanag nila within that, ganito yung pag sa gobyerno, ganito yung sa public. Di ba? How they will recommend sa mga mag-a-apply. Di ba? Alam ba, through peso or... So, malaking bagay, lalo na kung kasali rin yung peso doon sa job fair. So, sana suportahan niyo ng Pangulo para mapag-ibayo yung job fair, yung peso na makisa sa job fair o pagbibigay ng trabaho ng peso para magbigay ng trabaho kung paano magbibigay ng trabaho yung pamahalaan sa ganyang steps na ginagawa nila. Aside from halimbawa ay magbibigay ng puhunan halimbawa yung DSWD, DTI o iba pang ahensya ng gobyerno sa mga tao para mabigyan nila ng trabaho as in magninegosyo naman. Small scale na trabaho parang halimbawa, paano pagbibigay ng pamahalaan in agricultural or industrial or commercial na pagninegosyo para, halimbawa, papautangin ba yan or paano ang gagawin ng pamahalaan para mayroong kitain o mayroong ikakabuhay yung mga tao. Aside from that, na pagbibigay ng trabaho through that process na ginagawa ng dole at yung peso, ayan, job fair ngayon na nauuso yan na kung paano mag-a-apply ng trabaho yung mga tao. Di ba? So, para po, hindi mo na iisa-isahin yung kumpanya, lalakarin mo doon sa Metro Manila, kung saan ka pupunta para lakarin mo yung pag-a-apply mo. Pag nag-job fair, isang puntahan mo, mas maganda monthly. Kasi kapag nag-job fair, doon na lahat ng companies, lalo na yung malalaki. So, magpapalibot-libot ka na lang doon sa isang, halimbawa, isang pinaglulunsaran nila na ron na magja-job fair aside from mapapaltos yung paa mo at saka yung sapatos mo, paghanap mo ng trabaho sa Metro Manila, kalilibot mo, mag-a-apply ka from, halimbawa, nakita mo sa ads or
ikaw ay nag-walk-in, napakahirap yung mas mahirap kasi yung ganun kaysa yung halimbawa yung ating mga lokal na pamahalaan o yung ating dole ay makapaglulusan ng mga ganyan mga job fair. So yung mga aplikante pupunta isang pisa na ron para maghanap ka ng trabaho. Hindi ka na mahihirapan ng kaliwat kanan ng pag-apply mo ng trabaho, di ba? Mas maganda lalo kung monthly yan or even quarterly, mga ganun, or every 2 months para makapag-apply sila ng madali doon sa mga trabaho na maaaring open sa mga companies, di ba? Ang malaga ma-disseminate ito at malaman ng mga tao para sa isang lugar na lang sila pupunta noong mga yung mga tao. Kasi kung halimbawa, isang company A, kung yan ay halimbawa nag-a-add sila sa isang dyaryo na mayroon silang opening at meron din, kasali rin sila sa job fair. So instead, mag-a-apply ako doon sa halimbawa, nakita ko siya sa isang sa ads, iba't iba, pwede pumunta na lang ako sa job fair, lahat mapupuntahan ko sila. Kung sakasakaling halimbawa, kung yung isa pwede ka rito or saan ka rito mag-a-apply, di ba? Napakaganda rin yung job fair na yun. Mas madali ka nga na andun na lahat yung mga company, hindi ka na mapapag-push yung paa mo pag-a-apply mo. So, sana ay yung ganun ay mas mahusay na maganda para makapagbigay ng trabaho para yung pumunta hindi masayang naman yung kanilang effort para mabigyan sila ng trabaho. So, yung peso ay about sa probinsya, yun nga, yung lokal na pamahalaan, at naway lahat ng lokal na pamahalaan ay may ganitong serbisyo at makatulong sa trabaho ang ating pamahalaan. Through this job fair ay magbigay ng trabaho. Yan. So, ang peso ay malaking sakop na makapagbigay ng trabaho in private companies work yan. So, yun, kung anumang sakop na ibibigay ng peso, so yun, may bigay nila. So, sana ay yan ay suportahan din ng ating Pangulo in giving yung ating pamahalaan ay makapagbigay ng trabaho through that steps o ganyang programa at iba't ibang mga programa pa na ginagawa natin pamahalaan para magbigay ng trabaho. Yan ba, nag-encourage ka ng company para mag-invest dito. Ngayon, syempre, kukuha ng tao yan. Syempre, yan ay maaaring magpa-skill ng ads or makiisa doon sa dole, sa job fair, or iba't ibang mga para makahire sila ng employee, di ba? Mga ganon. So, ang mahalaga ay yung mga job fair na yun or dole, sana ay maraming company na makaka-accommodate ng maraming aplikante para halimbawa, titingnan ng ating mga ekonomista is all yung bang lahat ng kumpanya sa Pilipinas kaya bang accommodate ng milyong Pilipinong mga halimbawa walang trabaho. Diba? Mga tipong ganun. So ngayon, kung kinakailangang magpa-invest tayo sa ibang bansa para dito para magkatrabaho, pwede natin gawin or encourage or maglulunsad ng ating pamahalaan ng mga o pagtulong sa pagninegosyo para ma-employ yung marami or else tumulong sila sa mga small scale, medium scale or large scale na para makapagbigay ng trabaho kasi yung ating sistema ngayon pina-privatize na yung mga government corporation na kung saan ay yun ay maraming may yun sa ating government owned corporation, pero siyempre maraming proseso para makapagbigay ng trabaho yung ating pamahalaan. Yan. So we hope ang ating pamahalaan o administrasyon Marcos ay maipaglingkod o magawa nitong maabot ang mataas na employment sa bansa at ang walang Pilipino na walang trabaho o walang permanenteng trabaho at ang ating mga companies ay makapagpasahod ng mataas na minimum wage o yung standard nga at o balangkas ng karapatang pantao. Yung balangkas kasi ng karapatang pantao, magkaroon tayo ng standard living. So kung meron tayong ang standard living kasi kinakailangan magkakaroon ka ng isang maayos o standard na wage.
So, yung minimum wage mo, doon ilalapat ng gobyerno yung karapatan ng tao para sa standard na makapumuhay ka standard from mula dyan sa standard na salary. Halimbawa, sa Pilipinas, dapat may 40 mil yung ating standard salary para minimum wage. We really live good, bawat Pilipino. So, yun yung pinaka-standard na dapat na pumuhay sa bansang ito. So, hindi naman yun naabot kasi ang minimum wage natin mababa. So, at hindi pa tayo makakamit ng full employment. So, marami pa yung unemployed. Kaya yan yung problema naman sa wala tayong full employment, salary natin, mababa yung minimum wage. So, dapat yun yung makamit ng Administrasyon Marcos na nabigyan ng trabaho lahat, maraming companies makapagbibigay ng trabaho at in the future, ito yung makapagbibigay na nung standard na sahod para sa malipo ng Pilipino. At kung makakamit ang full employment ay ang serbisyo sa 4 Ps ay matatapos at may ilagay ang pondo nito sa ilang maaaring nangangailangan na Pilipino. Yan. Kasi kung yung iba, siyempre yung ibang mga Pilipino na walang sapat na kita, na sapat na trabaho, yung decent job, sa 4 Ps ang bagsak. Halimbawa, ikaw ay ang trabaho mo, nag-ano ka lang, nagsa-sideline ka lang. So, hindi sapat yung kinikita mo monthly for sideline. So, pwede kang i-enroll sa 4 Ps para kahit pa paano meron pamadya ka na ngayon, kapag lahat nabigyan ng trabaho, so wala nang papaloob ng 4 Ps. Kasi lahat tayo, kung may trabaho ka, sweldo ka ng minimum wage. Yun, di ba? Even though kahit hindi standard, hindi ka napapasok ng 4 Ps nun. Lalo na kung ikaw ay magiging regular sa trabaho, di ba? At dapat ay maging masipag naman tayo sa bawat isa na maging regular sa trabaho para tayo ay hindi nasasadlak doon sa kahirapan o tayo ay magugutom dahil nga sa kawalan ng trabaho o hindi nagsisikap magtrabaho. So kaya iwasan din yung pagiging namang batugan. So but in the other hand ay may problema naman talaga tayo sa pagkakaroon ng trabaho. Pero but that's in our as bilang sarili natin. So maging masibag tayo magtrabaho. At hindi naman talaga po pwede na tayo ay walang trabaho na ang sa tao kasi unang-una kahit individual ka, hindi ka mabubuhay. Lalo na kung may pamilya ka, mapipilitan ka talaga magtrabaho dahil magugutom ka. So, yun. Aside, gumawa ka ng illegal bilang alternatibo mo, mahirap yun. So, kaya nga dapat ay magkaroon ng full employment, standard salary. But yung bansa natin, ang problema, hindi tayo makamit ng full employment, maraming unemployed, underemployed, at mababa pa yung sahod. So, dapat sana yan ay makamit ng ating bansa mula dito sa Administrasyon Marcos hanggang sa mga susunod pa ng mga mamumuno o mga susunod na henerasyon. Na may gabayan ng ating Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo at Banal na Santa Maria na pagpalain ng trabaho at maunlad na ekonomiya ang bansa at buong mundo. So yan, sana pagpalain tayo ng kaunlaran ng ating ekonomiya for everybody at yung karapatan natin at maliwanagan yung ating mga nasa pamalaan, mga negosyo na magtulungan upang makapagbigay ng full employment para lahat ay makapagtrabaho at mamuhay ayon doon sa karapatan ng tao. Sana masuportan yung karapatan ng tao for everybody lives according to human rights. So kung mamumuhay ka kasi according to human rights, may trabaho ka, sapat na sinasahod, so mayroon kang bahay, trabaho, etc. Andun yung mga karapatan na binibigay mo wala doon sa serbisyo ng pamahalaan. So kaya yan ay mapag-ibayo ng ating Pangulo Marcos siya karapatan ng tao at ano ba yung mga karapatan ng halimbawa yung trabaho. Hindi lang basta trabaho. You need to sumweldo ka ng ganoon, di ba? So sana ay yung ating pamahalaan ay mapag-ibayo yan at hindi yung ating pamahalaan ay siya maging problema pa para magkatrabaho isang tao. Diba? Pag-usayan ng ating pamahalaan ng pamamahala para hindi sila maging problema naman para ikaw naman ang siyang makakabalakid sa iyo para magkaroon tayo ng hanap buhay. So kaya pag-usayan ng ating pamahalaan ang kanyang pamamahala para hindi sila
itong nagiging problema para maghahanap buhay ang mga tao. Bagkos, nagbibigay sila ng trabaho. So, kaya pag-usayan, hindi ba, lalo na, meron tayong inequality of justice, nakakaperwisyo sa paghahanap buhay ng isang tao. So, tinatamaan ng hanap buhay for the inequality of justice, abusive ng ibang nasa gobyerno, korupsyon, etc. etc. So, kaya dapat yung ating pamahalaan ay maging matuwid, maliwanagan at hindi ganyan kasi magkakaproblema yung mga tao pagdating sa trabaho kung maliyo at hindi mabuti yung pamahalaan, lalo na may mga umaabuso sa pamahalaan. Kaya ating administrasyon, Marcos, pag-ibayuhin yan. Which is yung pamahalaan, yung mamahalaan matuwid, hindi yung basta hindi ka sumusupid ng maling maghanap buhay. Sila ay illegal yung kanilang ginagawa. Pero kung ang isang tao ay hindi dapat maperwisyo sa inequality ng governance at saka ng equal justice, ipapang person is doing good, di ba? So yun, nabibiktima, ika nga. So kaya ang dapat pag-usayan ng ating lalo na hindi lang ka napaperwisyo sa trabaho. Yung buhay mo ay nilalagay pa sa peligro ng mga umaabuso sa pamahalaan, di ba? So make our government be good government, equal justice, magbigay ng maraming trabaho, hindi kayo yung nakakasagaban sa pagtatrabaho na matino ng isang tao at hindi nanawata kayo ng mga illegal na nagtatrabaho, di ba? At dapat naman, dahil kasi hindi naman po pwede yung mga illegal na trabaho, di ba? So, kaya nga nagbibigay ka ng trabaho so para magabayan mo sila in a legal and maunlad na pagtatrabaho, di ba? Kaya so muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria, bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Talimayan ng mabuting balita sa gabay at talimayan ng mabuting balita. Sa gayon yung talimayan ng mabuting balita at yung ating pamahalaan, mamahala ng mabuti. At yung iwasan yung korupsyon, pang-abuso, iba't ibang mga hindi makapagpapabuti sa pamamahala. Yung mamay naman, sumunod sa pamahalaan. Huwag niyong labanan yung pamahalaan. Huwag niyong labagin yung batas. Bagko, suportahan niyo yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, pagpapahira ng karapatan ng pantao. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad. Yan. So, everybody lives good. At higit sa lahat, mga pananampalataya tayo na sa ating Panginoon Diyos, sa ating iba't ibang mga pananampalataya. At tayo ay protektado ng ating pamahalaan. At maunlad, magaan. Hindi yung tayo ay sa pananampalataya natin ay magulo. Kaya naging vulnerable yung iba. Dahil nga doon sa kahirapan, kaguluhan from our faith. Kaya patibayan tayo ng pananampalataya sa ganyang klase nung lipunan. Napakasama. Halimbawa, kung napakalipunan, matibay ka para hindi ka madala. Kasi kapag mahina ka, bado ka pananampalataya mo. Ngayon kung magaan, tulong ng gobyerno, so nakapanampalataya tayo ng mga so from that time ay nagiging magaan yung ating vulnerability from that kind of kahirapan, kaguluhan, di ba? So yung muli magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsubaw naman ang human rights promotion sa linggong ito. Hinggil dito sa issue na ating tinungayan na paglulunsad ng trabaho ng ating pamahalaan. Wala yung sana ng ating pamahalaan. At ang mga tao na diyan sa hakbangin na yan ng ating pamahalaan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.